Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Ayan, magandang umaga Southern Luzon at syempre magandang umaga dakilang lalawigan ng Batangas. Panibagong araw na naman po ng ating pagbiyahe. Siyempre, kasama pa rin po ang inyong mga suki at magigiting na kasangga at kaagapay sa paghahatid ng mga napapanahong balita at mga impormasyon dito lamang sa aming Thursday edition ng ating opisyal na programang pangradyo ng Pamahalaang Panlalawigan, ang inyong Biyaheng Kapitolyo. At kami po ay inyong natutunghayan live and alive. Siyempre dito sa ating Facebook live streaming mula po dito sa PIO Media Center sa Health Information Management Building sa Kapitolyo. Kung ito po ay inyong itatanong, saan ba ito? Ito po ay yung bagong gusali katabi ng ating People's Mansion o yung museo ng Batangas. Kung kayo po ipapasok ng gate, nasa kanang bahagi. Ayan. So, magandang umaga sa iyo, partner. Yes, good morning, Kuya Eds. Good morning sa lahat ng mga magigiting na kababayang Batanggenyo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong umaga so far? Sa bayan po tayo napapakinggan ngayon sa himpilang 91.9 Air 1 FM at ang ating panibagong partner radio station, ang 102.3 FM Tricab Infinite Radio, dyan po sa lungsod ng Lipa. So, hindi lamang mga taga Batangas City at mga taga Lalawigan ang nakakapinig sa atin ngayon, syempre. Diyan sa mga friendships natin sa Lipa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Araw nga po ng Thursday, September 7, 2023 at muli po ay samahan niyo po kami sa aming pagbiyahe ngayon para sa paghahatid ng mga kaganapang aming nakalap at patuloy na tinututukan dito po sa ating lalawigan at maging sa ating bansa. At ang ilan po sa inyong aabangan mamaya lamang, magkakaroon po tayo ng talakayan patungkol po sa mga igagawad na mga parangal sa mga kawani ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas. Siyempre, kaugnay ito ng selebrasyon ng ating 123rd anniversary ng Civil Service o ang serbisyo sibil dito sa Pilipinas. Ayan, para naman po sa mga mainit at pinag-uusapang balita sa ating bansa, Pangulong Marcos tinabla ang pag-aangkin ng China sa South China Sea at 27 bilyong piso utang sa mga ospital babayaran po ng PhilHealth. Ayan, kaya naman po tumutok lamang dito sa aming isang oras na programa at sa isang oras namin pagbiyahe para sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Mga kwentuhan, talakayan na nakalaan po sa public service. At syempre kasama rin po ang samantalay na natin ang inyong mga pagbati at mga panawagan. At speaking na nga po ng pagbati, magandang umaga kay Governor Dodo Mandanas at syempre sa mga kawani na tanggapan ng ating provincial administrator na kasama natin dito sa Health Information Management Building. Siyempre sa tanggapan ng ating provincial administrator si Admin Willie Racelis. At siyempre po sa mga kasamahan natin siyempre sa Provincial Information Office sa pangunguna po ni Ma'am Abel Bihasa at sa mga kasamahan natin dito sa Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas na patuloy na naglilingkod at Civil Service Month. At alam ko, noong mga nakaraang araw, nakatanggap sila ng mga freebies. Yun, naka-avail ka ba doon? Hindi pa, Kuya Eds. Pero ito naman ay mahaba-haba. Rebound yata yung ginahabangan mo. Oo, yun. Isa yun, ano yan, Kuya. Pedicure, marami, Kuya Eds. massage, tsaka hair trim yata. Ayan, opo. Ayan. Katuwa naman, ano.
So, sa ngalan po ng walang pagod naman ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kami po inyong mga lingkod. Dito po si Edwin Sabarte. At sa ngalan po ng buong pangkat ng Patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Grace Briones. At yan, bago nga makalimutan, pagbati nga pala namin na magandang umaga sa mga kasama natin sa SP sa pangunguna ng ating The Good Vice Governor Mark Libise. Kaya tutok lamang po sa programang Panradyo ng Pamahalang Panlalawigan ng Batangas. Sakay na po sa ating tuloy-tuloy na pagbiyahe. Ito pong muli ang Biyaheng Kapitolyo. At syempre sisimulan na po natin ang ating umaga. Dahil pag ang ating pong gawain tuwing umaga ay napaka-importante at paglilingkod sa ating mga kababayan ng ating hatid, hihingi po tayo syempre ng gabay at patnubay sa ating amang lumikha. At ito pong araw na ito po ay hahatid ng aking kasamang si Grace Briones. Mahal na Panginoon, puno kami ng pasasalamat sa araw na ito sa lahat ng mga biyaya at paggabay sa amin sa araw-araw. Bilang mga kawani ng gobyerno, naway magampanan namin ang mga tungkulin na sa amin ay nakaatas. Ibaba po ninyo ang inyong banal na espiritu upang punuin kami ng karunungan na maituro sa amin na magkaroon ng pusong makadiyos, makakalikasan at makabansa. Sa aming mga trabaho ngayon, tulungan mo kami, mahal na Ama, na maging isang tunay na lingkod bayan. Igawad mo po sa amin ang lakas na gumawa ng kabutihan. Nananalangin kami na sa aming mga gawain na kami maging matatag upang maiwasan at malabanan ang lahat ng tukso o mga pagsubok sa buhay. Ama, patuloy naming idinadalangin na maging masigasig kami araw-araw upang lalo pang magbigay ng dekalidad na serbisyo sa publiko sa anumang oras. At naway patuloy naming mapangalagaan ang tiwala na ipinagkaloob po ng mamamayan. Iniaalay namin sa iyo ang aming pagsisikap at paggawa ngayong araw. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat sa iyong panalangin kasamang Grace. Yes, panalangin para sa mga lingkod bayan. Ayan, so tuloy-tuloy na tayo. At para naman bumati sa ating mga taga-subaybay at sa kanyang mga fans ngayong araw, narito ang ating patroller. Bumati ka muna sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig, Gian Marco. Yeah, maraming salamat po Sir Eds at magandang umaga po sa atin pong lahat at sa lahat po ng ating mga nakatutok dito po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Tayo po ngayon ay live sa ating Facebook live streaming kung saan kasama po natin nanonood ngayon si Kuya Jun Lindon Aguda, kay Kuya Christian Andal, good morning po, kay Ma'am Nitz Lapa, magandang umaga po sa inyo at pinapabati niyo po ng happy birthday si Prince Carlo Masqueda. Yan po, happy birthday po sa inyo. Kasama din po natin si Miss Tin Damian, si Sir Nonoy Valencia na binabati po ang ating pong building. Napakaganda daw po ng ating building at dito daw po sila yan po, yung pong medical check-up po na ginagawa ng PHO. Yan po, nagpa-check up daw po sila ngayon, si Sir Nonoy Valencia. Yan, kasama din po natin si Tita Naneth Ona at si Tita Shirley Barmes. Ganyan din po si Tita Ella Kayabat at si Tito Roger. Ayan, so sa kabatiran po ng lahat, bilang bahagi pa rin ito ng serbisyo, yung mga freebies na hatid ng ating pamunuan dito sa Kapitolyo, may libreng medical check-up doon po sa baba. So sa mga kasamahan po namin sa Provincial Health Office, baka po kayo ay nakakapakinig dyan. At speaking of birthday ng ating kasamang si Binson Roy, si Direk Binson Roy Happy di Chavez. birthday. Aba, ay hanggang gayon na lang. Pagkatapos ng programa, kaya mapagbigyan kaya ang kahilingan ng lahat? Yan ang abangan natin, Kuya Eds. So, ayan po. Maraming salamat sa iyo, Gian Marco. Dami tong fans Pansin mo ba? Siyempre, oo, si Gian Marco yan. So, ayan, sa amin pong pagbabalik, bang oras na? 9:39 sa buong Kapuluan. At sa amin pong pagbabalik, ay makikipagkumustahan po tayo sa ating mga kaibigan at ating mga special na panauhin
dito sa Batangas. Sila po ay nagmula sa ating Batangas Provincial Human Resource Management Office para po ibigay ang mga programang nakalaan ngayong Civil Service Month. Pero bago po iyan, ay pakinggan po muna natin ang mensahe ng Chairperson ng Civil Service Commission, si Attorney Carlo Nograles, para sa ating mga lingkod bayan. At kasunod po nito ay huwag po kayong bibitiw at magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Isang mainit na pagbati ng maligayang ika-123 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Serbisyo Sibil ng Pilipinas. Sa ating higit kumulang 2 milyong lingkod bayan ng pamahalaan, sama-sama nating ipagdiwang ang mahalagang okasyong ito na pinagtibay sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 1050, Series of 1997, na nagdedeklara sa buwan ng Setyembre bilang Civil Service Month. Gagawin na naman nating makahulugan ang tema ng pagdiriwang ng Philippine Civil Service Anniversary o PCSA na may 10-year overarching theme na Transforming Public Service in the Next Decade, Honing Agile and Future-Ready Servant Heroes. Dahil sa ika-123rd anniversary, our thematic focus is dynamism. In the ever-changing landscape of governance, adaptability and forward-thinking are necessary qualities for a government to thrive. Dynamism in the government reflects its ability to respond proactively to the evolving needs and aspirations of its citizens. A dynamic government is one that embraces innovation, fosters creativity, and welcomes new ideas. It is unafraid to challenge the status quo and is continually seeking ways to improve and streamline processes for the benefit of its people. By being receptive to change, a dynamic government can efficiently address emerging challenges and seize opportunities to drive positive transformation. Whether it is in the realm of technology, education, healthcare, or the environment, a government that embraces dynamism is better equipped to navigate the complexities of the modern world. Furthermore, dynamism in the government breeds inclusivity and diversity, encouraging participation from all segments of society. This focus is also aligned with governance outcomes under the Philippine Development Plan 2023 to 2028 and the aspirations and goals of the Ambisyon Natin 2040, that is, a republic that enjoys a stable and comfortable life, protected and enabled by a clean, efficient, and fair government. Kaugnay ng temang ito ay ang aking panawagan sa mga kapwa ko mga lingkod bayan na isabuhay at ipakita ang dynamism, lalo na sa pagbibigay ng serbisyo publiko. For the civil service to support the Ambisyon Natin 2040, it must be able to meet the growing demands of the future to digitize and digitalize, and fully embrace the shift from transactional to a strategic mindset. For my part, allow me to renew my commitment to prioritize efforts to further professionalize the civil service as a critical part of the CSC's vision to be the leader in empowering people and organizations in human resource and organizational development and in serving the public through streamlined and digitalized services. Umaasa ko na sa pamamagitan ng paggunita ng ika-123 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Serbisyo Sibil ng Pilipinas at aktibong pakikibahagi sa mga inihandang aktibidad, pa-contest at events, ating mapagninilayan ang kalagahan ng ating gampanin at mga ambag tungo sa pagtupad ng pagbibigay ng matatag, maginhawa at panatag na buhay sa ating mga kababayan. Muli, maligayang pagdiriwang ng PCSA at mabuhay ang mga lingkod bayan ng pamahalaan. Ayan, napakinggan nga po natin ang mensahe ni Attorney Carlo Nograles, ang kasalukuyang Civil Service Chairperson. So, kayo po ay nakatutok sa Biyaheng Kapitolyo at sa pagpasok nga po ng buwan ng Setyembre, bilis ng panahon, no?
September na agad. 3 buwan, 4 na buwan. Magsisimula ka na bang mag Christmas shopping kasamang Grace? Oo, paplanuhin natin yan, Kuya. Oo. At syempre, pag September po, pinagdidiwang natin ng month-long celebration ng anibersaryo ng civil service sa bansa o ang Civil Service Month. At ngayong taon po ay nasa ika-123rd year na ang civil service sa Pilipinas at ito ay tumatalima pa rin sa temang transforming public service in the next decade. Hunting agile and future-ready servant heroes. Ito po ay 10-year overarching team kung saan sa taong 2023 ay magiging focus ay ang kahalagahan at paglinang ng dynamism sa mga manggagawa ng gobyerno o ang dynamic civil service. At noong nakaraan linggo nga po sa ating Friday edition ng Biyaheng Kapitolyo, naging bisita po natin si Ginang Donna Bicol, ang Assistant Department Head ng Provincial Human Resource Management Office. At ibinahagi nga po niya ang programa at aktibidad na gagawin sa 4 na linggong selebrasyon, gaya po ng Sports Festival, bloodletting, music video making contest, tribute sa mga retirees, at ang paggawad sa mga kawani ng pamahalaan na ating tatalakayin ngayong umaga sa tulong nga po ng ating naimbitahang panauhin. Makakasama po natin ngayong umaga si Ma'am Ginaline R. Insyong, ang Human Resource Management Officer 4 mula po sa PHRMO. Yan, good morning Ma'am Gina. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa Provincial Information Office sa pangunguna po ng ating minamahal na Ma'am Abel Behasa. Maraming salamat po kay Ma'am Jenny Aguilera. Nagpapasalamat po ako sa inyo sapagkat naimbitahan nyo ang aming tanggapan at ako po ang representative upang magbahagi ng mga activities namin ngayong Civil Service Month. Kayo po ay binabati ko ng Happy Civil Service Month 123rd Anniversary. Ayan, so ma'am, ang kagalakan po at ang karangalan na kayo maging bisita ay nasa amin din dahil walang di nga, kahapon lang po tayo nakipag-ugnayan at alam na po natin. Personally, pinuntahan ko si Ma'am Gina at busy si Ma'am Gina. Wala pong pag-aalinlangan. Abay, sure. So agad naman ako nagpasalamat sa iyo, partner, sa pag-aayos mo ng kanyang appointment. Ayan, so ma'am, sa darating nga po na ika-4 na linggo ng buwan ng Setyembre ay paparangalan ng inyong tanggapan ang ilan sa mga nanatangi nating kawani sa Kapitolyo. Kumusta po yung paghahanda ng inyong tanggapan na ukol dito? Ako po yung nagagalak na ibahagi sa inyo na ang aming tanggapan ay handang-handa sa mga programa na aming ipapakita sa inyo sa mga nalalabing linggo ng buwan ng Setyembre. Sa ika-11 po ng Setyembre, taong kasalukuyan, magkakameron po kami ng Retirees Day Celebration. Ito po ay tinatawag nating Salamat Mabuhay Program. Ayan, at bibigyan po nating parangal ang ating 68 retirees ngayong taon. Maulit ko ma'am, ilan po sila? 68 po. 68. So, dun po sa mga retirees na ito, may idea po kayo. Ilan ang may pinakamahaba na tenure of service? Ayan po ay mananatiling sikreto sapagkat yan po ay isa sa mga criteria ng ating Governor's Service Award. Hindi pwedeng i-reveal. Hindi pa pwedeng i-reveal. Ayan. Abangan natin yan, opo. So, alam ko po dahil inyo na rin nga itong pagpaparangal, maaari nyo po bang ipaliwanag ko ano po ba itong Committee on Program on Awards and Incentives for Service Excellence o tinatawag nating PRAISE? Ang PRAISE po, Program on Awards and Incentives for Service Excellence, ito po ay kauna-unahang itinatag by virtue of the Civil Service Commission Memorandum Circular Number 1, Series of 2001, wherein the civil service requires the government agencies, including the local government units, to establish their own PRAISE.
And then immediately, the provincial government of Batangas sa pamumuno po ng minamahal nating Governor Hermelando I. Mandanas established the praise. He issued a memorandum circular in 2001. Ayan, yun po ang kauna-unahang praise ng provincial government of Batangas. Ma'am, tatanong ko lang po, Committee on Program and Awards and Incentives, sino po yung mga binubuo po nito? Opo, sa ngayon po, ang bumubuo ng ating praise committee ay ang Provincial Human Resource Management Officer, si Ma'am Brisa De Sosa, ang Department Head po ng Provincial Planning and Development Office, Department Head ng Provincial Treasurer's Office, Department Head ng Provincial Budget Office, first and second level representative of Sangkap Batangas, first and second level alternate representative of Sangkap Batangas. Ayun, so dahil nga po mayroong praise, syempre mayroon tong kaakibat na awards. So isa po sa nakalagay dito ay ito pong Magiting Award. At sino-sino po sa mga kawani ng ating pamahalang panlalawigan ang maaaring bigyan ng parangal na ito? Ang Magiting Award po ay kinukuha or pinipili sa bawat isang tanggapan. Isang kawani lang po ng bawat tanggapan ang maaaring mapiling Magiting Awardee. Ayan. Ang nomination po nito ay nanggagaling sa ibang tanggapan. At ito po ay isinusumite ang mga nomination sa Provincial Human Resource Management Office. At yun pong nomination forms na yan ay ibabalik namin sa hepe ng departamento katulong ang Office PMT upang pagtulungan nilang i-validate ang nomination. At yun pong validation form na yon, ang resulta po noon ay ibabalik sa Provincial Human Resource Management Office. So, liliwanagan natin, ma'am, ang nomination ay galing mula sa iba't ibang tanggapan, hindi sa kanilang tanggapan. Yun. So, yung mga nakaka-appreciate na ibang department, no, yung si ganon, masipag yon. Ayun. Secret balloting, ma'am, no? Ayan, so may ilan po tayong Magiting Award this year? Meron po tayong nabigyan na 11 simula po Abril hanggang Agosto at magkakameron din po tayong isa pa sa buwan ng Oktubre. And then paparangalan po sila sa culminating activities nitong ating Civil Service Month. Yun pong mga Magiting Awardees natin ay nominees po sila ng Model Employee. Ayun. So talagang paparangalan. Ito po bang Magiting Award ay bukod pa sa search for yung mga individual awards natin? Opo. Ito pong Magiting Award ay kakaiba sa ating 2023 Search for Individual Awards. So, ito po, may tatanong nyo, paano po ba nalalaman ng mga empleyado na may ganitong uri ng paggawad ng parangal at ano po yung bahagi nila rito? Ang kauna-unahan po diyan ay ito ay ipinopost ang letter coming from our Provincial Human Resource Management Officer as the chair of the Praise Committee. Ayan, kanya pong mag-i-issue ng memorandum to all departments at ipinopost po iyan sa PHRMO Batangas Facebook page or ini-email po namin or pinapadala po sa group chat ng ating Facebook Messenger sa lahat po ng mga empleyado. Ayan. Dumako naman po tayo dito sa 2023 Search for Individual Awards. Ano po? Ano po ba ang mga gawad na kabilang dito? At banggitin na rin po ang ilang mga criteria sa pagpili ng mga gagawaran. Ang una po dito ay ang Outstanding Employee of the Year Award. Yun! Ayan. Sana si Gian yata, nominado ka ba? Ayan, so ma'am. Para po sa first and second level. Ayan, ang malaking bahagi po ng criteria nito ay yung performance.
ng isang kawani. Ang sumunod po dito ay ang Exemplary Behavior Award, kung saan malaking bahagi ng criteria nito ay ang behavior ng ating kawani para siya ay mabigyan ng award. At ang ikatlo po dyan ay ang Model Employee of the Year, kung saan akin pong nabanggit na ang mga nominado ng Magiting Award ay pwedeng makasama sa nomination ng Model Employee of the Year, kung saan ang criteria po nito ay nahahati sa dalawa. 50% ay sa work and 50% ay sa behavior. Ang work po ay about 25% of it pertains to efficiency and 25% ay effectiveness. At yung behavior naman, nahahati sa 5, kung saan ito po ay kailangang magpakita ng kanyang behavior about patriotism, which is 10%, integrity 10%, excellence another 10%, S, spirituality 10%, and work ethics 10%. Ayan, so hindi lang kailangang masipag pumasok, masipag sa trabaho, kailangan mabait, makabayan, makadiyos, kumbaga talagang model employee nga. Ayan. Ma'am, tanong po, paano po yung nagiging proseso po ng nomination, ma'am? Ang nomination po ng individual award or search for a 2023 individual award. So magkakameron po tayong nomination. Ito po ay ipinopost namin sa FB page ng Batangas PHRMO, yung mga nomination forms and write-up forms, kung saan kailangan po itong pirmahan ng nominator, ng nominee, at saka ng head of the department. Once na na-accomplish po yung forms, ito po ay isinusumite, ini-endorso po sa HR for validation po. And then once na ito po ay initial assessment lang po ang ginagawa ng HR bilang secretariat po ng praise. And then pag ito po ay na-assess, yan po yung pinaka-final list of the evaluated documents will be forwarded to the external evaluators. Talagang masusi na talagang piling-pili. Yes. Napakahirap pumili lang mga lalo na Ayan. Ano yun? Governor Service Award. Governor Service Award. Bukod pa rin to. Sagutin, Ma'am Gina. Opo, yan po ay kasama pa sa ating individual award. Huwag natin kalimutan, yan po yung pinaka-importante. Ayan ang pinaka-importante, Governor Service Award. Ang Governor Service Award po, malaking bahagi po ng criteria nito ay ang length of service. Ayan. Ng ating kawani. hindi ka pa makabilang dyan. Lalaban ng kasamang Grace dyan at ang kasamang Millicent kung pahabaan ng length of service. Ano nga? Ayan. So, ma'am, sige po, tuloy po. Yun po ay kasama ay yung, kumbaga, ang tagal ng pagsiservisyo. Ano po? So, ayan, yung iba sa may pinaka-matagal o yung pinaka-loyal sa provincial government, ang mga outstanding employees at ang mga model employees. Higit sa lahat po yung accomplishment din nila. Ayan. Kino-consider din po yan. Imagine niyo kung nag-service ka ng mga 35 years. Di ba? Half of your life almost. Dahil nag-aral ka ng 14 years, nagtrabaho ka ng 35 years. Medyo bata ka pa, mga 6 na taon. So, ba't ka natawa si Direk Millicent? Nalalapit ka na bang hindi pa daw. 9 years pa. Ayun. So, meron din po tayong yung 2023 Search for Office Award. So, Workplace Safety Award. Yan. Importante rin po yan. So, may mga, po ba ito? Ito po ba ay sa mga tanggapan? May mga nominees po ba tayo ng pwede nating sabihin? O yan po ay secret pa din? Sa ngayon po, ang maaari ko lang sabihin ay ang tungkol dito sa ating Search for Office Award. Surprise tayo ni Ma'am Gina sa culminating activity. Ito pong Workplace Safety Award
ito ang malaking bahagi po ng criteria nito ay napupunta sa 7S compliance. Aha. So alam naman po natin ang 7S, familiar po tayo Oo, doon. dati 5S, ngayon 7 na. Okay, ang ibig sabihin ng 7S ay sort, set in order, shine, standardize, sustain, safety, and security. Yan yung nadagdag yung dalawang S, yung safety and security. Siyempre po, bilang bahagi, bakit po kailangan yung safety and kailangan po sa isang tanggapan ay may mga required na fire exit, hindi ito fire hazard, ang workplace po ay hindi clutter, wala pong nabagsak, walang natulo, walang mga mga kordon o kawad ng kuryenteng mga nakakalat. At ang security naman po, syempre po yung data security o privacy. Syempre, ang mga dokumento po dito sa pamahalaang panlalawigan, ang iba po ay tinatawag nating confidential. At ang iba po talaga ay for internal. So, hindi po yan basta-basta, alam niyo na, yung itinatambak o itinatapon, lalo na't baka, di ba, may mga sensitibo o talagang mga top secret na mga impormasyon na maaaring lumabas sa publiko. At yun naman ay ginagawa na rin sa private, ma'am? Napakahigpit po. Ayun. So, yun po. So, kung ang tanggapan nyo po ay mayroong ganong katangian, ay makakabilang kayo sa nominees sa Search for Office Award o ang Workplace Safety Award. So, ayon po sa impormasyon na aming nakalap mula sa inyong tanggapan, aabot po sa 285. 285, Ang loyalty awardist na napaparangalan ngayong taon. Ilang taon sa serbisyo po ba ang makakatanggap ng loyalty award? Ang initial loyalty award po ay natatanggap ng isang kawani kapag siya ay nakapag-render na ng 10 taon sa Ayun. Provincial Government of Batangas. Mhm. So, 10 taon, ikaw'y loyal na, no? Ganon din sa pag-ibig. Hindi lang 10 taon. Dapat unang taon pa lamang. Loyal na, di ba, Lindon? Ayun, loyal daw sila doon. Si Christian ba nandyan? Loyal din daw. Si Direk Jonas, loyal. Kuya Eds, tatanong ko po, kada taon po ba meron kayong pinagkakalob na regalo o mga gifts para po sa mga loyalty awardees? Yan, ma'am. Paki-explain po. Yun pong nasabi ko kanina na after 10 years, ang susunod na pong makukuha ng isang kawani na nakakuha ng 10 years na loyalty award ay sa ika-15th year na. So after 5 years thereafter, lagi pong merong ibinibigay na token ang ating pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ayan, at ito po ay mananatiling sorpresa dahil ito po ay i-announce natin sa ating mga loyalty awardees sa September 18. Ayun, na-excite tuloy ako September 18. Aabangan talaga natin. Dahil si Sister Millicent, ano yung natanggap niya nung isang taon? Alam ko magaganda Oo, talagang for keeps, talagang may value na talagang ikagagalak ng isang tulad kong empleyado dahil makikita mo yung pagpapasalamat ng taos-puso. Siyempre sa paglilingkod, di ba namang maglingkod ka ng 35 o yung iba nga 40 years. 40 years Imaginin mo yon kung nagsimula kang 23, 25 or 20, tatapos ka ng 65, 45 years. May umaabot na ganun. Sabi namin, wow, kalahati ng buhay niya. Talagang, ilan yun? 4 na dekada at kalahati. So, ma'am, kami po ay, kakaunti ang mga nakalaang Pero, hindi pa naman tayo matatas. Madami pa Napag-alaman po namin na kayo rin po may hawak itong Salamat Mabuhay program para sa ating mga kasama sa paglilingkod ngayong taon ay magre-retiro na. Maaari niyo po bang kaming bigyan ng mga impormasyon patungkol dito sa magiging tribute sa ating mga retirees? Okay, atin pong nabanggit earlier about ito pong September 11 activity natin. Ang host po nito ay ang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Mm-hmm. So magiging part po ng programa ay ang pagbibigay parangal sa ating mga retirees for 2023. Ito pong Salamat Mabuhay program
ay galing po sa mandato ng Civil Service Memorandum Circular number 7, series of 1998. So, ganun na po katagal. So, binibigyan talaga natin sila ng kaunting parangal at tokens. Ayan, sila po ay naimbitahan na natin at inaasahan pong dadating natin ang majority of them. Ano pong tinakdang oras ng awarding na to? Sa 8:08 po ng umaga, dapat po ay naandoon na sila sa 11 is Monday, right? Sa Regina Mandanas Memorial Dream Zone. Flag ceremony yun. Yun to, dire-diretso na. Ayan, so sa lahat po ng mga retirees na talaga namang halos kalahati na ng kanilang buhay ay inilaan na sa paglilingkod sa lalawigan ng Batangas. Ngayon po lamang araw na ito ay pinaabot na po ng Biyaheng Kapitolyo ang pagbati namin sa inyo ng maraming salamat. At sa Lunes na po namin kayo makikita o makikilala upang bigyan ng tunay na pasasalamat para sa inyong walang sawa at taos-pusong paglilingkod para sa mga kababayan nating Batanggenyo. Imagine mo, kung ikaw mag-governor, the most na ikaw magsilbi, kung matatapos mo yung initial term mo, 9 years. Then, kung ikaw ay tatakbo ulit, total of 18. May pahinga kang 3 years. Etong mga to, dire-diretso to. So, di ba, nakakailang governor siya kung, di ba, may mga sudden changes. Every 3 years, iba yung governor, o every other year, o every 2 years. Imagine mo, ang dami nilang, kumbaga nga, kung uso lang yung mada-download mo, yung kanilang memory, tapos ipi-play mo, di ba? Parang, wow, ganun pala nun ang lalawigan ng Batangas. Dahil hindi mo naman makakaila parang kailan lang, di ba, Grace? Yes, panahon. Di ba? Nagsimula ako rito ay secret. Hindi. Ma'am, baka po may iba pa kayong gustong sabihin o mga nalalapit na programang hatid ng ating Human Resource Office, especially po sa ating mga gustong maging kabahagi ng pamahalaan panlalawigan. May mga mensahe po ba kayo o programa na nais nyo pang ipaabot? Salamat, Sir Edwin, Ma'am Grace. Nais ko lang po kayong imbitahan na kayo ay dumalo sa bawat programa na amin pong ipapakita sa inyo hanggang katapusan ng or hanggang 25 or 25th of September, dahil doon nyo po makikita ang mga awardees natin dito sa Search for Individual and Office Awards, and also yung pinaka-aabangan po na music video making contest. Diyan na po natin i-announce ang ating winners. Ayan, alam ko ang ating kasamang Ornald Tabares ay merong entry. Yes, no? Ilan yun? 4 ba yung entry? 4. Ayan, dahil nung isang mga last few weeks ago ay ipinakita na no? So, kasama nga rito ay 15% audience impact. So, kaya abangan po ninyo ang talent din ng mga taga-Kapitolyo sa paggawa ng music video. Noong mga nakaraang taon ay painting. Ayun, painting, tapos photography. Ayan, tapos ngayon, music video na. Ayan, may songwriting yata din nun, no? Songwriting. Last year. So, imagine mo, tapos ngayon, music video na. Kuya Ed, pinapakita lang natin ang isang kawani ay naman. hitik, bunga ng madaming talents. Bago naman sila maging kawani ng gobyerno, alam ko may mga talentong taglayan. So, kailangan lang natin bigyan sila ng channels para malabas nila yung talent. At yung mga talent na yun, nakakatulong din to break the monotony ng, alam nyo naman, yung paglilingkod ng araw-araw, di ba? Pag minsan, it feels like paulit-ulit. Pero sabi nga nila, walang trabahong mahirap kapag mahal mo ang trabaho mo. Ayan, dahil ma'am ay civil service month naman, ay siyempre, bumati na kayo sa inyong mga taga-subaybay. Baka may gusto kayong batiin na ating mga kasama. Ako po ay bumabati sa aming hepe ng tanggapan, si Ma'am Riza De Sosa, at ang aming Assistant Department Head, Ma'am Donna Bicol. Ayan, at ang aking mga kasamahan po sa
Human Resource Career Development Division at ang bumubuo ng Provincial Human Resource Management Office. At higit sa lahat, maraming salamat po kay Governor Hermelando I. Mandanas. Kuya Eds, gusto ko lang hingi ng mensahe ni Ma'am Gina sa kapwa natin mga kawani. Happy 123rd Civil Service Anniversary sa inyong lahat. Ayan, in short, maraming salamat po sa mga kasamahan nating patuloy na naglilingkod. Lalo na po yung talagang, di ba, matagal na dito. So, ibig sabihin ng ganong dedikasyon ay kailangan bigyan ng tawag dito, karampatang pagbibigay parangal para bilang bahagi ng taus-pusong pasasalamat ng pamahalaang palalawigan ng Batangas sa kanilang serbisyo. Ma'am, sa ngalan po ng aming hepe ng tanggapan, Ma'am Abel Bihasa, at sa aming pong mga kasamahan dito sa biyaheng Kapitolyo, ipaabot niyo po kay Ma'am Risa ang aming taus-pusong pasasalamat sa pagpapaunlak ninyo sa aming programang Biyaheng Kapitolyo. Ang oras po ay 10:11 sa buong kapuluan. So dahil dito, kami po ay pansamantalang magko-commercial, and then magbabalik po ang inyong mga lingkod. Wag po kayong bibitaw, magbabalik ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Aray, ano ka namang lamok to? Oh anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue anak, lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health.
Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang forest, lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Ayan, so muli po nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo at ang oras po sa buong kapuluan, it's 10:15 in the morning. At tayo ay dadako na sa ikalawang bahagi ng ating programa at ito po ang ating balitaan para sa araw na ito. At yan, at para ibigay sa atin ang ilang mga kaganapan sa ating lalawigan, narito na ang ating patroller ngayong araw nito. Nagbabalik si Gian Marco. Yan, maraming salamat po Sir Eds. Kaugnay po ng pagdiriwang ng 123rd Philippine Civil Service Anniversary, naghandog ang Provincial Human Resource Management Office o PHRMO ng libreng manicure at pedicure, massage at haircut para sa mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Kasabay nito, nagkaroon din ng free dental check-up ang Provincial Health Office o PHO noong araw ng Lunes, 5 ng Setyembre 2023 sa Provincial Auditorium, Capitol Compound, Lungsod ng Batangas. Samantala, may kabuang 75 na bags ng dugo ang nakolekta sa isinagawang mass bloodletting activity kahapon, 6 ng Setyembre sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone. Ang naturang aktibidad ay magkatuwang na pinangunahan ng buong pamunuan ng PHO at PHRMO kasama ang Philippine Red Cross at Batangas Medical Center. Para naman po sa pagbabalik eskwela ng ating mga mag-aaral, ipinamahagi kahapon, September 6, ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ni Governor Dodo Mandanas ang iba't ibang mga materyales na gagamitin sa Brigada Eskwela 2023 sa lahat ng mga eskwelahan na sakop ng Department of Education Batangas Province Division. Pinangunahan ng Provincial School Board ang pamamahagi ng mga semento, yero, plywood at mga pintura. Ayan, maraming salamat sa iyo, Gian Marco. Samantala, Marcos tinabala ang pag-angkin ng China sa South China Sea o ang West Philippine Sea. Tinanggihan ng Pilipinas ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Ito matinding pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang intervention sa 43rd Association of Southeast Asian Nations Summit and related summits na ginanap sa Jakarta Convention Center sa Jakarta, Indonesia. Hindi lamang mo nito nagbabaliwala sa ating independence, kundi binabaliwala rin ito ang ating sariling lehitimong interes. Kaya sabi ng Pangulo, dapat magkaroon ng self-restraint ang lahat ng partido. Hinikayat din niya ang mga kapwa leader na makipagtulungan para maayos ang gusot sa South China Sea. Hindi niya hanya dapat pumayag ang ASEAN na may naghahari-harian na bansa sa South China Sea o West Philippine Sea. Dapat na pumalag ang ASEAN sa mapa sa ilalim ang international order sa pwersang ginagamit para sa hegemonic ambition. Sabi ni Pangulong Marcos na harap ang isang malaking hamon ang ASEAN. Iginiit pa ni Marcos na committed ang Pilipinas na makipagtulungan sa ibang bansa na maisulong ang freedom of navigation at overflight sa South China Sea na nakabase sa international law kasama na ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o ang UNCLOS. $22 million investment pledges ang nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Jakarta, Indonesia. Ito ay matapos na makipagpulong sa mga negosyante sa Indonesia si Pangulong Marcos at nangako na palalawakin nila ang kanilang negosyo sa Pilipinas.
Kabilang dito ang mga kumpanyang may kinalaman sa animal health, artificial intelligence at digital connectivity, at nakausap din ni Pangulong Marcos ang mga top executives ng kumpanyang PT, Baxinto Sanwa Nusantara, PTWIR, Asia TBK at Pacific Satellite Nusantara. Sinabi ni PT Baxinto Satwa Nusantara na nakikipag-ugnayan ng kanilang hanay sa kanilang local partner sa Unibet Nutrition and Animal Healthcare Company Philippines para sa veterinary vaccines, kung saan $2 million US dollars investment ang ilalagak ngayong taon. Target din ng kumpanya na makagawa ng avian influenza vaccine sa Pilipinas. At bukod dito, nakausap din ni Pangulong Marcos ang mga opisyal ng PTWIR Asia TBK na maglalagak ng $20 million US dollar investment. Nabatid na ang WIR ay isang kumpanya sa Indonesia na nagde-develop ng augmented reality technology integrated with virtual reality at artificial intelligence. Ikinukonsidera ito ng unang metaverse company sa Indonesia. Sa ibang balita, 20 billion peso utang ng mga ospital, babayaran ng PhilHealth. Para sa ulat na yan, nagbabalik po ang ating patroller na si Gian Marco. Yan po, nangako nitong Miyerkules ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na babayaran na ang 27 bilyong piso na utang sa mga ospital sa bansa. Ito ay matapos humarap ang mga opisyal ng State Health Insurer sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang 179 na bilyong pondo ng Department of Health sa ilalim ng 2024 National Budget ng pamahalaan. Ang DOH ay tinapyasan ng Department of Budget and Management o DBM ng 10 bilyong pondo kumpara sa 209 bilyong pisong alokasyon sa taong ito. Ayon kay PhilHealth President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr., target nilang mabayaran ang 27 billion pesos na utang sa loob ng 90 araw. Si Ledesma ay kinwestiyon ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa kasalukuyang estado ng mga pagkakautang ng PhilHealth sa mga hospitals na tumaas sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Lee, mahigit 466 bilyong investable funds ng PhilHealth at mahigit din sa 68 billion ang net income, kaya nakapagtatakang hindi nakababayad ng pagkakautang ang PhilHealth. Sa katunayan, ayon kay Lee ay maraming ospital na ayaw nang tumanggap ng mga pasyente kung gagamitin ang PhilHealth card dahil hindi umano sila nababayaran sa mga gastusin. Sa laki na pagkakautang ng PhilHealth ay may mga staff na kinukulang na ang mga sweldo o pansamantalang hindi na umano sumisweldo. Ayan, maraming salamat kasamang Gian Marco. Samantala, NBI, SIM card, kayang irehistro kahit unggoy ang nasa ID matapos itest. Aba, iba na ito. Ano? Kahit unggoy. Iniulat ng National Bureau of Investigation na kayang lumusot sa SIM card registration ng ilang kahina-hinalang identification cards. Ito ay matapos mapag-alamang pwedeng magparehistro ito kahit hayop ang nasa litrato ng ID. Matatandaang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang SIM card registration law sa pag-asang masasawatan ito ang text scams, spams at iba pa na krimen na ginagamitan ng subscriber identity module o ang SIM cards. Ayon kay NBI Cybercrime Division Chief Jeremy Lontok, sinubukan nilang i-testing ito gamit ang iba't ibang telecommunications company noong Lunes ng gabi bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Dagdag ni Lotok na madali ngayong gumawa ng government IDs online at magpatong lang ng basta ng litrato sa ibabaw nito. Kamakailan lamang ay nanawagan si Senator Grace Poe na formal na inquiry aid of legislation sa Senado dahil tuloy-tuloy pa rin ang text scam sa kabila ng pagsasabatas ng RA 11934. Iminungkahi naman ni Ariel Tubayan, head ng Policy Division ng Globe Telecom, na makakapagpatupad ng fully implemented national ID system bagay na may biometrics para iwasan ang mga nabanggit. Alam mo, may natatanggap pa rin akong mga text eh. Need loans, text mo, gano'n. So, ibig sabihin, yung number mo, yung number mo, ay alam na nung iba.
Then may mga tumatawag yung parang dinadrop call. Ibig sabihin nun na nabe-verify nila na, legit yung number na to, may sumagot. So sa mga ganun pong experience, ay syempre mag-ingat po tayo. Pag minsan nga pa may tumatawag mula pa sa Morocco. Lumalabas yung country ID. So ayun, sana naman ay ma-address ng ating mga telecom company ang ganitong problema. Samantala, may dadagdag ba kasamang Grace? Yes, related pa rin po sa isyong ito. Giniit naman ng dito na hindi makakalusot sa kanilang sistema ang SIM registration, mga IDs na may litrato ng hayop. So, iniimbestigan naman nila Roy Evad, na siyang head ng Regulatory Affairs ng Smart Communication, ang mga kahalintulad na kaso. Paliwanag niya, maaaring magkaroon ng glitches sa optical characteristics ng recognition technology na ginamit sa kanilang portal at aniya minadali ito upang makaabot sa headline ng SIM registration deadline. Intasan naman ni Senator Po ang National Telecommunication Commission na agad makipagtulungan sa kanila para amyendahan ang implementing rules and regulations ng batas kaugnay rito. At susunod naman daw sina NTC Commissioner Ella Lopez habang tinutugunan ang mga issue sa pagbubuo ng post-registration validation mechanism na lulutas sa maanumalyang rehistro. Umabot po sa 118.9 million na SIM cards. Ito na ang naiparehistro noong ika-3 ng Setyembre. At umabot naman sa 45,697 ang mga reklamong natatanggap nila sa ngayon pagdating po sa mga scam. So, tama po, kaya Kuya Eds. Sa ating patuloy mga pa rin. hindi masyadong techie o tech savvy, mag-ingat po tayo sa mga scam na gamit ang social media, ating telepono, ating mga social media accounts. Siyempre, meron tayong mga mga electronic wallet. Yan ang mahalaga ngayon. Yung GCash, Paymaya. So, mag-ingat po tayo dyan dahil, hindi nyo na mababawi. Pag na-type nyo yung ganong halaga at biglang napindot nyo, na yun. Hindi nyo na mababawi yan. Hindi yan tulad ng pag-cash kung binigay kay Grace. Ay, kaya kong bawin kay Grace hanggat hindi pa niya So, dobleng pag-iingat po. So, dobleng pag-iingat po. So, ang oras po, 3 minuto bago sumapit ang 10:30 ng umaga. So, ano ba ang magiging lagay ng ating panahon ngayong umaga, Miss Raven? Magandang umaga, Batangas. Narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, September 7, 2023. Mahinang habagat o southwest monsoon ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon and Central Luzon. Mapapansin din po ang mga kaulapan sa may bahagi ng Sulusi, ngunit mababa naman po ang tsansa na ito'y maging isang low pressure area at mawawala din po sa bandang tanghali. Kaya generally ay magiging maganda po ang panahon ngayon sa ating bansa. Para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa probinsya ng Batangas, ay makakaranas naman po tayo ng mainit at maaraw na panahon na susundan ng bahagyang maulap na kalangitan na may maliliit na tsansa lamang ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa bandang hapon hanggang gabi. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 55% tsansa ng pag-ulan. Sa silangan at tibok parte ay may 25% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 84% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Samantala, wala pa rin po tayong nakataas na gale warning sa probinsya ng Batangas. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Huwebes ay nasa pagitan ng 25 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:44 ng umaga at lulubog mamayang 6:03 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Rentasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Maraming salamat sa iyo kasamang Raven Rentasida. At dyan po natatapos ang ating balitaan ngayong araw at syempre ang ating formal na programa ngayong araw na ito. So bago po kami magpaalam, pinasasalamatan namin ang aming technical team for today. May bago kayong miyembro .
si Miss Tin Damian, Oo. bagong protege ni Direk Christian Andal at ni Direk Lyndon, no? Ayan, Yes, ayan. Kuya Ngiti ka S. naman, ayan, si Tin, kasama, katabi ng ating studio manager, sa Uncle Roger, ayan, si Uncle Rog. Ayan, so, Gian, may pasasalamatan ka ba ngayong araw? Yan po, pinasasalamatan po natin po ang ating po mga nakasama sa ating Facebook live streaming. Nandyan po si Kuya Brian Luis, si Kuya Arnold Tabares Jr., Sister Adante Nelson, kay Tita Lota Laitlo, at kay Jose Damiles Palomeno Jr. At yan po, nagpapabati lamang po ng happy birthday kay Ashley J. Abrogina. Yan po from President Aldrin Laddicho. Happy Ayan, birthday syempre po. po, At yan po, happy birthday din po sa atin pong kasamahan, si Kuya Benson po. Happy birthday. Happy birthday, Kuya. Benson. Padalawang bati ko na ito, ano? Yan, oo. At nanonood din, nakita ko, siyempre si Ayan, baka... nanonood din si Ma'am Elfie Elustre. Ayan, si kasamang Good LP, morning. oy. Miss you, ha? Oo. Ayan. Sana nabang oras na sa New Zealand ngayon. Una sila ng 5 oras So, mag-alauna. Ano? Wow. Ayun, At saka afternoon edition pala tayo Yan, doon, oo. no? Good afternoon sa iyo dyan. Kay Cassie. LP at saka kay may Cassie, my friend, Yan, sa kanyang bunsong anak na si Cassie. Lagi Ayan. ding nakatutok sa atin si Kuya Eric. Good morning Oo, din sa'yo, Kuya good morning Eric. naman sa Oo. Canada. Ang dami. Magkaibang time Siyempre zone. 3 time zone. Ayan. Kay Jim Ramos. Oh, yan, sa good Australia. morning. Ayun. Kay yung Direct dami Jim nating Ramos, viewers. mula sa bansang Australia. Australia naman. Kay Eric from Canada and from Albert from New Zealand. Ayan, ang hirap ng mga diction, ha? So, ayan. So, kami po ay pansamantalang nagpapaalam ni kasamang Grace at kami po ay magbabalik sa susunod na linggo. Bukas, abangan nyo ang Abangan po tambalang Ramos Makaraig. So, ayan. kami po ay magpapaalam na para sa edisyong ito ng Biyaheng Kapitolyo. So, sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Nang pamunang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, Batanggenyo. At sa tulong po ng Panginoon at sama-samang pagkilos, tayo ibabangon sa anumang hamon at magkapit kamay nating ipakikita na likas na katangian ng mga Batanggenyo at ng buong lalawigan ng Batangas ay magiting. Ito po si Edwin Sabarte. At ito naman po si Grace Briones, kasama po ang ating patroller. Gian Marquez Camillas po. Maraming pong salamat sa muling pagantabay sa inyong mga kaagapay. Ito po muli ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!